ayun, dahil nga sa encouragement din ni Ma'am Melody sa akin na umattend ngayong gabi kasi sabi niya, "Sa training mo lang matututunan lahat." So, yun po, kaya ako nandito ngayon kasi gusto ko rin masimulan kung na dapat ay simulan na po. So, ito mga dini-discuss po talagang, ah, yun ang gusto kong matutunan din kasi wala talaga akong knowledge tungkol dito. So, yun lang po Ma'am, thank you kung ano man po Okay, thank sana po you. may matutunan ako ngayong gabi. Ayan, so salamat, no? So based sa feedback natin kanina, no, ang gusto nating malaman, ano ba yung difference ng VUL? Yung VUL, yun yung bestseller natin na insurance with investment versus sa one-time investment, no? Tapos, paano mo ipoposisyon si one-time? Si one-time investment kasi guys, purely investment lang siya. Wala siyang disability, wala siyang critical illness, wala siyang laman at all. Talagang purely investment lang siya. So ito, paano mo siya ipoposisyon? Tapos saang fund, no, pwedeng ilagay? Yan, anong activities kung saan mo mahahanap yung mga clients na gaya nito. Okay. So actually, ako personally, kaya wala to sa summary ng table natin, magkano yung charges, magkano yung mga ganon, bakit? Hindi kasi ako nagbebenta. Hindi ako nagbebenta ng one-time investment. Ano talaga ako? BUL talaga ako, no? Pero maganda din na matutunan natin siya. Actually, medyo ngayon ako nagpo-push talaga nito din, even for my mga clients, no? Kasi bagsak nga yung stock market, 'di ba? So, maganda itong one-time investment para makatap ka ng mga high net, yung mga taong mayayaman, no? So sige, daanan natin siya, no? Tapos maganda if you have a note and pen para you can write it down, no? I'll try to explain this as simple as possible. Yung pinaka-simple, no? Para maintindihan natin si one-time investment. Okay, so ano ba si one-time investment? From the term itself, isang beses lang maghuhulog si client, 'di ba? Unlike yung product natin, yung PAA, no? It's a continuous investment. Tuloy-tuloy sila magsisave. Yung mga Elite 15 years siya magsisave. Elite 5 years siya magsisave. Etong one-time investment, isang bagsakan. Pagkahulog niya, tapos na. Yun na siya. No? It's just that yung mga ganitong program, wala siyang protection. 'Di ba yung VUL natin? VUL is insurance and investment, no? Sa VUL kasi, pag na-diagnose ka ng critical illness, may 1 million ka makukuha. Pag na-disable ka, may 1 million ka. Dito, wala siyang ganon. Wala siyang ganon. Wala siyang critical illness, wala siyang disability. Zero siya. So, purely investment. Yan. Kaya itong program na to, no, ako talaga last resort ko to. Ang una kong i-offer is VUL. Pag may VUL na o ayaw ng VUL, tsaka ko lang i-open up si one-time investment. Ako medyo ganun yung strategy ko. Yung iba naman baliktad. One-time investment muna pag nakapasok sila, tsaka nila ipapasok si VUL. Yan. So eto, pwede natin siyang i-offer 70 years old hanggang 70 years old. So guaranteed siya na ma-approve, wala siyang medical. Guaranteed to guys, ma-approve siya, walang medical hanggang 70 years old. Now babe, what if meron akong kapitbahay, meron akong tito, meron akong ninang, 72 years old na siya, pero babe, yayamanin yun. E paano siya maglalagay dito? Ang pwede nating gawin doon is borrowed life concept. So, ibig sabihin, siya yung policy owner, yung insured, no, pwede ang gamitin niya doon, apo niya, anak niya, para makakapaglagay pa rin siya sa iyo. Siya yung policy owner, insured yung anak or apo. So, as a policy owner, siya pa rin yung may-ari ng policy. So, yung mga tao, hindi pa rin pwede mag-withdraw. Siya pa rin ang makakapag-withdraw doon sa investment. Yan. So, ano yung premium niya? Ang one-time investment natin, guys, dalawa yung produkto natin, ha? Meron tayong PIA, meron tayong ProMil. No? So, ang PIA natin,
Naku, ito yung mali ko. Tingnan nyo. Hindi ko inaral. Magkano commission nito? James, magkano ba commission nitong PIA at Prumil? Tingnan mo, hindi ko siya nilagay dito. Halatang hindi ako nagbibenta nito, no? 1%. Ano yung 1%? Actually, ano siya? 1% Kapag minimum. ka... Okay. Ay, sorry. Ang PIA 1%. Ang Prumil 2.5, tama ba? Sige, ano po? Hello. Miss Babe, if above 200 po or minimum may minimum siya below 2 riders, yun yung 1%. Pero pag above 2 riders, yun yung 2.25. So hindi siya based sa rider, hindi siya based sa premium, based siya sa number of riders. Based din po sa premium. Pag below 200 tapos below 2 riders, 1%. Pero above 200, above 2 riders, 2.25. Okay. Ang Prumil magkano? Magkano sa Prumil, guys? Alam nyo? Commission ng Prumil. Sige, balikan natin tong sa Prumil kung magkano yung commission. Pa-check na lang sa mga kodigo natin. Yan. So, alam niyo na ngayon, pati ko ito binibenta. So, okay. Actually, ang PIA, ang minimum nito 100,000. Pero, wag na wag kayo mag-offer ng 100,000. Bakit? Ang commission mo is only 2.25%. Baka mas mahal pa yung gram na ibabayad mo sa gram. 'Di ba? Lugi ka. So kung PIA, mag-minimum ka ng 300,000. O sabihin mo ng 300,000 to times 2.25, magkano commission mo dito? 2.25%. 6,000 pesos. Barya lang. Kita niyo, barya lang siya, 6,000 pesos. Yan. So, sige. Pa-help na lang guys kung magkano yung commission ng Prumil. 2.5 ba? Pa-help na lang sa Prumil. Balikan natin magkano yung commission ng Prumil. So, kita nyo, no? Pag 300,000 yung kinuha, commission mo 2.25. Nasa 6,000 pesos lang siya. Di ba ang liit? No? In compare mo sa paa natin na 45%. Di ba? Sobrang layo. Miss Babe, 2.25 po Prumil. Ayan, thank you. 2.25. So sa Prumil, I-send ko po sa loop yung yung commission. Ayan, thank you. So kung Prumil naman, compute natin magkano yung commission na. Let's say 1 million. 1 million times 2.25%. 22,500. Pwede na. Pwede na. No? So kung kumuha sa'yo ng 1 million, one-time investment, 22,500 commission mo, pwede na. Okay. So kanino ba natin i-offer kung ganitong product? No? Sino yung mga tao na pwede natin offeran? Una, yung mga retirees. Kasi 'di ba, yung mga retirees normally sila yung 60s, 70s, yung mga ganon na minsan hindi na sila insurable sa dami ng sakit pero ang dami nilang pera. At minsan ayaw din nilang kumuha ng insurance na. So maganda to sa kanila, no? Pang-retirement allowance nila. Bakit? Kasi meron nga tayong product na meron siyang 1% payout every quarter. No, so maganda i-offer to sa retirees. Kasi normally pag nag-retire ka, 'di ba? May retirement pay ka, 2 million, 3 million, o kaya sa ilagay mo sa bangko, dito mo na lang ilagay, mas malaki yung kikitain ng pera mo. Yan. Second, yung mga kapitbahay niyo, amiga ng magulang mo, yung mga may-ari ng malalaking tindahan, o yung tito mo na yayamanin, na alam mong mayaman at yung pera nasa bangko lang. Mamaya pakita ko sa inyo, no, bakit maganda nila dito ilagay kaysa sa bangko nila patulugin. Yan, yung mga yayamanin. O habang nagde-discuss ako, kailangan may papel kayo.
Lahat ng naiisip nyo, isulat nyo sa papel ha, para for sure maraming magpapop sa isip nyo ng mga tao, isulat nyo sila. Third, ano pa? Yung marami ng insurance na ayaw na ng BUL. BUL yung insurance and investment. Di ba may mga ganong tao? No, ay nako babe, dami ko na niyan, may 8 na ako. Ayoko na niyan. O, pag ganon, pwede mo nang ofera ng one-time investment. O tita, that's good, at least meron ka na. Tita, gusto mo ba yung pera mo, mas kumita siya ng malaki kesa sa bangko? Doon mo na siya ipapasok. Mamaya, papakita ko ng skill. Tapos, yung yayamanin friends or relatives na hindi ka pinapansin. 'Di ba? Pag nagme-message ka minsan, no, hindi ka nila pinapansin. So, ano yung ginagawa ko pag ganon? Nagsisend ako ng spiel na pang one-time investment. So, ito siya. Ayan. Van, pwede mong basahin yung spiel. Hi, tita. Naging hi. Baka pala gusto niyo maglagay ni Tito ng one-time investment. Mas malaki ang kikitain kaysa sa bank lang money niyo. Ito po ang interest rate sa bank now. BPI 0.125%, BDO in 1 million po 0.125% lang kikitain. Sa BDO 2,500% or ano man yan decimal point. Sige. Meron kami tita sa PruLife, ang return 1% per quarter. In 1 year, that's 4%. Perfect pang retiree po gaya sa inyo. Ayun. Ayan. So, anong masasabi mo sa spiel, Van? Ayun, parang ano siya, nakakainganyo kasi nga maliit lang yung percentage sa bank at siguro ma-feel ni tita or ni tito na na may alam ako sa interest rate, mga ganon. Kasi sinasabi ko. Ganun. Oo, ayan. So again, itong spiel na to, ginawa ko lang to recently. So nag-check talaga ako online. So tingnan nyo guys, BPI, maglagay ka ng 1 million na savings sa BPI. Either savings to or time deposit Ang kikitain ng pera mo, less than 1%, 0.1. BDO naman, 0.2. Isang taon yan kikitain ng pera mo. Diba? O tita, yan tita yung sa bangko. Sa amin tita, meron kami. Investment din namin tita. Every quarter, kikita ng 1%. May payout ka na 1%. Sa isang taon tita, 4%. Tita, ikumpara mo yung 4% sa 0.1 ng bangko. Diba tita, ang layo? Yun. So, yung 'di ba, very simple lang siya, no? So, ito yung maganda, no? So, pag meron kayo mga kakilala na nasa bank lang nagsisave na maraming pera, ganyan, dito na lang nila ilipat sa atin, mas malaki pa yung kikitain ng pera nila. Yan. So, ito yung sample ng PruMill natin. So, ang sa PruMill natin, guys, meron siyang life insurance, no? So ang life insurance niya, minimum 25% ng pera na nilagay mo. So 'di ba ang PruMill natin, ang minimum niya 1 million. So meron siyang life insurance 25% noon. So that's 250,000. So ano ibig sabihin nito? If may mangyari sa iyo, minimum na makukuha ng family mo is 1,250,000. Guaranteed yun So halimbawa, di ba alam naman natin yung stock market up and down. Bumagsak man yung stock market, kunyari, ang laman ng investment portion mo, bumagsak yung stock market, 800,000. Tapos tinawag ka ni Lord. Ang makukuha ng family mo ay 1,250,000, 1.2 million. Pero let's say, ang laman na investment portion mo, 1.5 million na. Ang makukuha ng family mo is 1.5 million. Whichever is higher. Pero ang pinakamababa is 1.2 million. Di ba? Ang ganda. No? Hindi ka talaga malulugi. Yung 1M mo, buong-buo makukuha. May additional 250,000 ka pa. Now, babe, what if ang nilagay ng client ko 5 million?
di 25% ng 5 million, yun yung life insurance. Yun lang siya. Other than that, wala na. No, yun lang siya. Okay. So guys, ito yung kasama sa proposal natin. Pag nag-grant kayo ng proposal, no, may iba-ibang fund kasi siya. Kung titingnan niyo dito, no, pipili kayo, meron siyang bond fund, managed fund, growth fund, yung mga iba-ibang funds natin. Ito palang one-time investment natin, meron tayong peso tsaka dollar denominated. So halimbawa, si client, may pera siyang dollar, natutulog sa bangko, di lipat niya dito sa atin, peso or dollar. Pag sa dollar, babe, magkano yung minimum niya? I-convert mo yung dollar to peso. Dapat mag-minimum siya na 1 million. Yun din siya. Yan. So, iba-ibang fund siya na pwede mong paglagyan. So, ang tanong, babe, saan ko pwedeng ilagay yung, saan maganda ilagay na fund, no? Na fund yung pera ni client. Again, depende siya. So, pakitaan ko kayo ng mga options, no? Kung normal ba to na PRUMIL o yung cash flow fund. So, guys, si cash flow fund, no? Ito yung meron siyang 1% payout every quarter. So, again, guys, ito ha, ang 1% payout natin, hindi siya guaranteed. So, hindi siya guaranteed kasi nakadepende siya sa stock market. But, alam niyo ba, na yung cash flow fund natin, no, for the last 6 years ng fund na to, never siyang pumalya na magbigay ng payout. Natatandaan nyo, nung nag-start yung COVID, April last year, ang stock market, di ba, ang pinakamataas niya, nagsi-7,000, nag-8,000 na siya, di ba? April last year, sumadsad siya sa 4,500. Ang tanong, nakapag-payout ba si Pru? Sobrang bagsak. Isipin mo yun, from 7,000, bumagsak ka to 4,500 PSEI. Nakapagbigay pa ng payout si Pru? Yes. Ganon kagaling yung fund manager natin. Kahit sobrang bagsak yung stock market, nagpi-payout pa rin siya. At alam niyo ba, either Manulife or Sun Life, they also have a program like this. Ginaya nila yung cash flow fund ni Pru na nagbibigay ng 1% payout every quarter. Pero ang difference lang sa kanila, may mga quarter sila na walang payout. Hindi sila consistent sa payout, unlike sa atin, na for the last 6 years, walang palya. Whether mataas o bagsak yung stock market, nagpi-payout tayo. So yun yung selling point mo sa client. Oo, tita, hindi to guaranteed. Pero for the last 6 years, walang palya. Tuloy-tuloy yung pagbigay ng payout. Yan. So ano pang magandang selling point mo dito? Tita, pag dito mo nilagay yung pera mo, yung 1 million mo, tita, buo. Buo yung 1 million mo. Pero every quarter, may perang pumapasok sa bank account mo. 'Di ba? Parang yung 1 million mo every quarter nanganganak siya ng pera. Pero 1 million mo buo pa rin siya. No? So, paano siya makukuha ng clients natin yung payout? Didiretso siya sa bank account ng client. Kaya pag nag-apply nitong cash flow fund or CFF, ilalagay mo dun sa form saan ni Pru i-deposito yung payout mo. O di ba? Ang sarap, no? Every quarter, mag-aantay ka na lang, papasok na sa bank account mo. No, ganun siya. So, yun yung selling point mo. No? Buo yung pera mo na 1 million, tapos every quarter, kumukubra ka na lang, papasok siya sa bank account mo. Yan. So, kaya, kung titingnan natin dito, guys, meron siyang annualized payout. Ito yung payout niya, tas ito yung laman ng investment portion. Yan. No, payout, annual payout, yung 4% na payout, ito yung laman ng investment portion. So, on the 5th year, ang laman niya is nasa 1.3 million.
on the 10th year, ang laman niya is nasa 1.8 million. Pero by that time, di ba, malaki na yung payout na nalalabas niya. Now, yun yung cash flow fund, no? So si cash flow fund, perfect to sa mga retirees. Kasi di ba yung mga retirees, kailangan nila ng retirement allowance na may pera silang gagastusin. Etong isa naman, PRUMIL din to, ito yung regular na PRUMIL. Wala tong payout. So para to sa mga tao na, babe, di ko kailangan ng payout, di ko naman kailangan yung pera ko. Gusto ko nandyan lang yung pera ko, lumalaki lang siya. Yan. So perfect to sa mga ganong tao na gusto nila yung pera nila, papatulugin lang nila, hayaan nila ng lumaki kasi hindi na kailangan. Ito yung i-offer mo sa kanila. Tingnan mo yung laman. On the 5th year, may 1.5 million. On the 10th year, may 2.5 million. Balik natin kanina. Dito, on the 10th year, 1.8. Dito sa kabila, 2.5. Babe, bakit malaki yung PRUMIL? Kasi dito, wala siyang payout. Diba? Yung pera na kinita niya, pinasok ulit niya sa investment, iikot sa stock market. Yung kinita niya for the year, papasok sa investment, ikot sa stock market. Unlike etong cash flow fund, may payout siya every quarter. Yan. So, yan yung two types ng PRUMIL natin. Yung normal na PRUMIL na papaikutin nandun yung pera pag hindi niya kailangan. Yung isa naman is cash flow fund na meron siyang 1% payout every quarter. Yan. So, babe, what if ang gusto ng client ko PRUMIL? Saang fund ko ba pwedeng ilagay yung investment niya? So, doon ulit papasok. Sa bond fund ba siya? 100% bond? Or 80% stocks, 20% bond, or 100% equity. Now guys, pagdating dito, maganda, tanungin mo yung client mo. Tita, anong klaseng investor ka ba? Conservative, moderate, or aggressive? You have to let them decide. Kasi baka mamaya, ikaw yung nag-decide, tapos bubagsak yung stock market, tapos hindi siya makatulog, kinukulit ka niya, ikaw pa yung sisisihin, ba't kasi dyan mo nilagay? Yun. Kailangan sa kanila manggagaling. O tita, anong klaseng investor ka ba? Ano lang ako, gitna lang. O sige tita, kung gitna ka, pwede ka sa growth, sa ano namin, 50-50. No? Moderate yon, 50% stocks, 50% bond. Or gusto mo ba yung managed fund, 80% bond, 20% stocks, o gusto mo 80% stocks, 20% bond. You let them choose, you let them decide, wag ikaw, para walang sisihan sa huli. Yeah. Okay. O ngayon, so edi pinansin ka na ni tita, no? Pinansin ka na ni tita. Ano ngayon ang gagawin mo, no? So, pag ako, ang gagawin ko, kunyari, pinansinan niya ako, nagpaset na siya ng meeting sa akin, ito ang papakita ko sa kanya. Papakitaan ko siya ng one-time investment versus 5-year investment. No? Papakita ko sa kanya para ano yung difference. So, syempre, during the meeting, usap-usap kami, tapos sasabihin ko sa kanya, tita, meron pala akong papakita lang sa'yo. Para lang tita may idea ka, para tita may option ka lang, no? Sample lang naman to tita, no? Para magkaroon ka lang tita ng idea. So ito siya tita, di ba tita, ang gusto mo tita is a one-time investment. So ito yung tita, no? Yung one-time investment. So dito tita, meron siyang life insurance na 250,000. No? Tapos ang total na sinave mo dito tita is 1 million. Pagdating mo tita ng 60 years old, ang laman niya is 5M. Pagdating mo tita ng 65, ang laman niya ay 7.8 million. Tita, meron ako sa yung isang ipapakita. Para lang tita, magkaroon ka lang ng idea. Kasi baka mamaya sabihin mo sa akin, hindi ko pinakita sa iyo, di ba? So, ito siya tita. Actually tita, ang annual niya nasa 200,000 lang. Pero, ang total na iipunin mo dito, tita, pareho lang, 1M lang din. Ang ginawa natin, 1 million divide by 5 years.
So 200,000 a year. 200,000 a year times 5 years, 1 million. So instead, tita, na one time mo siyang ilalagay, isa-staggered natin siya. 200,000 a year for the next 5 years. So ano yung laman niya, tita? Ito. So tita, insured ka ng 3 million. No? If may mangyari sa'yo, makukuha to tita ng mga pinsan ko. Tapos, if ma-disable ka tita at hindi ka na makapagtrabaho o hindi mo na tita mabantayan yung negosyo mo, may 1 million na ibibigay sa'yo si PruLife. So si 1 million tita, kung kailangan mo magpa-hospital, edi tita, ito yung gamitin mo pang gasto sa hospital, hindi mo siya kukunin sa business mo. Tapos tita, meron pa siyang waiver, no? Na pag na-disable ka tita, 'di ba? Nakuha mo na yung 1 million. Tapos yung iniipon mo tita kay Pru na 200,000 a month, hindi ka na magbabayad noon, si PruLife na magbabayad noon. So parang considered as paid na siya kasi si Pru yung magbabayad. If ang cause naman of death natin, tita, ay accident, no? So, yung mga pinsan ko, tita, makukuha niya yung 2 million, 200,000 plus 3 million, 3.2 million. Now, if na-confine ka naman, tita, if na-diagnose ka naman, tita, sa hospital, meron kang 1 million pesos. So, again, tita, si 1M, ito yung gagamitin mo pang gasto sa hospital. Hindi mo siya kukunin sa savings mo, hindi mo siya kukunin sa negosyo mo, hindi ka magbebenta ng property. Ito yung tita, gagamitin mo. Tapos, pag na-confine ka pa tita sa hospital, bibigyan ka ni Pru ng 2,000 pesos per day. So, di ba tita, 43 years old ka ngayon. O, until 65 tita, meron kang ganito. Yan. Tingnan mo tita, ang total na inipon mo kay Pru, 1 million. Kapareho lang siya ng nasa taas. O tita, pagdating mo ng 60 years old, tita, tingnan mo. At 10% return, ang laman na investment mo, 4.6 million. Ang difference lang tita sa taas, 400,000 lang. Pagdating mo naman ng 65 years old, ang laman 7M. Ang sa taas, 7.8 million. 800,000 lang difference, tita. But, it will give you an insurance of 3 million. Pag na-disable ka, tita, may 1 million. Pag na-diagnose ka ng critical illness, may 1 million. Pag na-confine ka sa hospital, may 2,000 pesos per day ka. Unlimited pa yan, tita. So, tita, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo yung program na to? Ayan. So, May, if ikaw ang si tita, anong masasabi mo? May. Very, helpful. In what way? Kasi po syempre, masasave mo yung savings mo instead na kukunin mo siya sa bangko. Etong sa ganito, sa dalawang program, anong masasabi mo sa 2 programs na to? Ano po? Yung one-time investment, tsaka yung 5-year investment. Ano po, makikita mo po yung growth nung kumbaga nung investment mo. Ayan. Sige, thank you, Mi. So aside from sa growth sa investment, di ba guys, no, kung makikita nyo, kinumpare ko siya apples to apples. Di ba? Ito 250, ito 3 million, ito wala, ito wala, ito wala, ito wala. Pagdating sa dulo, 400,000 lang yung difference. Yung 400,000 na mawawala sa'yo dito will give you an additional insurance of 3 million. Diba? Plus the other benefits. So kung ikaw si tita, parang, ay, teka babe, parang mas maganda yung 5 years, diba? Yun. O, hindi magbabago isip niya. At least ang maganda, pinakita mo. Diba? Kung kunyari, kinuha pa rin niya tong 1M, o, umuha na siya sa'yo, o pwede mo pa rin siyang balikan. Tita, naalala mo tita, yung pinakita ko sa'yo last time. Baka gusto mo kunan si tito. Di ba wala pa siyang ganito? O, di ba? Pwede mo na siyang gamitin as point na, o tita, yung panganay mo, baka gusto mong kunan ng ganong program. Si tito, baka gusto mong kunan ng ganon. Yung pinakita ko sa'yo, tita, di ba? No, pwede mo siyang gamitin as starting point na. Yan. So ako, ganito yung style ko. No, para yung one-time investment ko, ma-convert ko pa rin siya sa DUL. No? During the meeting, sasabihin ko lang, tita, pakita ko lang sa iyo para may idea ka.
Baka kasi sabihin mo, di ko sa'yo pinakita, tapos sa ibang clients ko pinakita. O, mabilis lang to, tita. Ganun lang siya, di ba? Yung malinis ang intensyon mo. Pero may masamang balak ka pala. Ganun. Yan. Okay. So, ano pa? So, kunyari si tita, no? Kinuha pa rin niya yung one-time investment. Walang problema. Bakit? Nakapasok ka na eh. Pinansin ka na. Or pwede din to sa yung mga kapitbahay mo, no? Na gusto mong pansinin ka, ganyan. No? Na yung mga yayamanin mo na mga kapitbahay, kaibigan, or relative na hindi ka pinapansin, one-time investment yung gamitin mo. No? Tapos, pag nakapasok ka na, ibig sabihin, kliyente mo na, di ba? Doon ka na mag-offer ng service mo. Yan. So, ano yung pwede mong i-offer? Number 1, you can do policy review. You can do policy review, tapos gawan mo ng summary yung investments nila. So, ako gawain ko to. Gawain ko talaga to. So, So, example, kita niyo to, guys. Meron siyang PIA, meron siyang PEP. Ang BUL niya, 3 ng BUL, tsaka isang one-time investment. Kita niyo? Actual client to, ha? Actual client to. Tsaka ang policy niya, puro Pru-Life. Tsaka tingnan nyo yung premium, guys. Oh. Yung PEP niya, 200,000. Isang 200, isang 240. Tsaka kumuha pa siya ng 85,000. Diba? 3 na yung policy niya, tapos may one-time investment. So kung iisipin nyo, hindi ko na ito mabibentahan. Diba? So, ang ginawa ko sa kanya, sabi ko, gusto mo ba, since ang dami mo ng policy, no, for sure, kalat-kalat sila. Actually, etong service na to, binibigay ko to sa mga friends ko, sa mga clients ko, no. Since husband mo naman, si na client ko, gusto mo, gawan kita ng lahat ng investment mo with Pru, gawan ko ng summary. So, ginawa niya, pinicturean niya lahat, sinend niya sa akin. Nung pagka-send niya, ginawan ko siya ng summary. So, kung titingnan mo, diba, isang tinginan, kita niya lahat anong meron siya. Eto, tapos yan ang bayaran. Ito, tapos yan ang bayaran. Ito, tuloy-tuloy siya. Ito yung insurance, disability. Kita lahat, diba? Nung nakita ko to lahat, nakita ko, so ibig sabihin pala ang insurance mo nasa 5 million lang. Tingnan mo dito, guys. Ang critical illness niya, 600,000. Barya lang yung critical illness niya. So, ginawa ko, saan ko siya pinunteriya? Pinunteriya ko siya sa insurance niya, 5 million. Ang baba ng 5 million. Tsaka yung critical illness niya, my gosh, 600,000 na yung critical illness niya. Ang baba. Though meron siya ibang multiple, diba? Pero dito ako nag-focus talaga. So, anong end result? Kumuha sa akin, Elite 10. Kumuha siya ng Elite 10, 110,000. Pero ang ginawa ko, before ko siya miniting, may dala na akong one-pager. Sabi ko, ito, yung program na to, maaayos natin dito yung kakulangan mo sa critical illness kasi 600,000 lang. Nilatag ko yung one-pager. Ito siya. Ang life insurance, 1.6 million, ganyan-ganyan. So in short, ito na ngayon yung summary niya sa dulo. Yung insurance niya, 5.8 million na. Disability niya, halos 6 million. Critical illness niya, 2 million. May mga multiple life care pa siya. No? So it helps na gawan mo to sa kanila. No? So natuwa siya sa akin kasi dati daw, ang daming papel, tapos nalilito daw siya. So whereas pag ito yung tiningnan niya, isa lang tinginan kompleto. At dahil nakuha ko yung data, nakagawa ko ng one-pager, kumagat, di na-close ko. Ganon siya. Yan. Tapos, yung ginawa ko dito, prepared by, syempre nilagay ko yung pangalan ko, ako gumawa niya, no? So, ginawa ko to sa Excel, tapos sinend ko sa kanya. Yan. At siya din, no, dahil din sa client na yon, ang dami kong na-close, dami niyang referral na binigay sa akin. So, in short, gawan nyo ng i-policy review nyo, tapos gawan nyo ng summary of investment. Matutuwa sila sa'yo, promise. So, ginagawa ko talaga siya. Ano pa? No? After kumuha sa'yo ng one-time investment, no?
Kasi nakapasok ka na sa pinto eh. Nakapasok ka na sa pinto. I-maximize mo na. So ano yun? I-resolve mo kung ano yung lacking coverage niya. So sabihin mo, tita, mag-policy review tayo. Tingnan natin kung ano yung current policies mo. Tapos tingnan natin kung fully covered na, kung okay na ba lahat. No, pwede kayong mag-Zoom. So, tita, familiar ka ba? O, di sa Zoom, lista mo na lahat. O, tita, familiar ka ba, tita, sa estate tax? Itong estate tax, tita, ano to, no? Yung pag tinawag ka ni Lord, magbabayad tayo ng tax sa government. So, ang required lang 6%, pero tita, maganda mag-prepare ka ng 10% kasi magbabayad ka sa abogado, sa accountant, notarial, ganyan-ganyan. So, tita, mga more or less, magkano yung total assets mo, tita? Lahat-lahat pera sa bangko, property, negosyo, kotse, at lahat-lahat, tita, mga magkano. Pero as you're doing that, yung dating, hindi siya dapat formal ha. Kailangan yung dating, nagkukwentuhan ng kayo, yung na-enjoy, na-entertain mo pa rin siya. So mga magkano, tita? Siguro babe, mga 100 million. So okay, tita, so 100 million, ang 10% ng tita is 10 million. So tita, sa current policy mo ba, magkano insurance mo? Or kunyari, hawak mo na. Tita, ang estate tax mo pala 10 million. Insurance mo lang, tita, 5 million. Sabihin, tita, may kulang ka pa ng 5 million. O alam mo ba, tita, no, ang estate tax, kailangan yung pag tinawag tayo ni Lord, within 1 year, kailangan mong bayaran yung government. Pag hindi mo siya binayaran, tita, para yung metro ng taxi. Meron siyang surcharge, tsaka meron siyang interest. So kung 10 million, no, the following year, pwede siya mag 12 million. The following year, pwede siya mag 13 million, 15 million. Hanggat di mo binabayaran, tumataas ang tumataas. So, tsaka tita, sa ngayon, ang value ng property mo nasa 100 million. Diba? Lahat-lahat. Siyempre, tita, may mga property ka, diba? Ang property naman, after 2 years, after 3 years, hindi naman yun lang ang presyo niya. Habang tumatagal, lumalaki yung worth ng property. Kung ngayon, ang worth niya is 30 million, 2 years from now, magta-31 million. 5 years from now, magta-35 million. So, ibig sabihin, tita, habang tumatagal, yung value, yung total asset mo, tita, lumalaki ng lumalaki. So, hindi lang siya 100 million, pwede siya mag-150 million. So, pag ganun, tita, yung estate tax mo, tumataas din. So, tita, no, grabe. Tita, gusto mo, tulungan kita, ayusin natin yung estate tax mo. Gawa ako, tita, ng sample program, pakita ko sa'yo, para magka-idea ka lang, tita. Gawa ako nito, tita, gusto mo, para magka-idea ka lang, paano natin ayusin yung kulang mo na 5 million estate tax. Edi may nakuha ka, isa pa, no, estate tax. Pwede mo rin gamitin yung critical illness. Uy, tita, base pala dito, ang critical illness mo ng tita, 1 million. Tita, barya lang yan sa'yo, tita. O tita, pa nagpagaling ka ba? Saang hospital ka? Sa PGH ka ba, tita? O gusto mo doon ka sa St. Luke's o Makati Med? Siyempre, sasabihin niya Makati Med. Tita, kung Makati Med ka, mababa 5 milyon. Yun. So, ma-upgrade mo yung critical illness. O sige, tita, dahil ang meron ka ngayon 1M, gusto mo ba, tita, gawin natin critical illness mo 5 million o gusto mo 10 million? 5 million lang, babe. O sige, tita, gawa ako ng program na pag na-critical illness ka, tita, may 5 million ka, pakita ko sa'yo. O edi ulit, di ba? Napasok ko ulit si BUL doon, critical illness. O ano pa? Siya yung magbabalanse ng ipapamana sa mga anak. No? So, kunyari, pag mga mayayaman, no, marami siyang property. Siyempre, yung property tsaka yung pera, hindi naman siya pantay-pantay mapupunta, di ba? Kunyari, property A is worth 10 million, pupunta sa panganay. Property B is worth 5 million. Property C is worth 8 million. Dilugi sila yung pangalawa tsaka 3 anak kasi 5 million tsaka 8 million, yung panganay 10 million eh. Diba? Baka mag-away-away pa yan sila, tita. Gusto mo, tita, pantayin natin para lahat sila, tita, 10 million. Sige, tita, gawa ako ng program tayo lang sa'yo. Di napasok mo ulit yun. Diba? No? Ang dami mong pwedeng ipasok sa kanya. So, again, how you do it, kwento lang, guys. Hindi kailangan ng slides, kwentuhan lang. Ano pa?
So normally ito, pwede to sa mga lola, no? Sa mga lola, yan, no? Pwede mo i-position sa kanya, legacy gift mo sa mga apo mo. Uy, lola, ganyan. Gusto mo ba kunan yung mga apo mo para pag nag-college sila? Uy, si lola nag-aaral sa akin, yung ganon. Diba? Gusto mo ba lola ganon? Regalo mo yun lola sa kanila. Pwede mo sila kuhanan ng college funding. Kasi may mga ganon na mayayaman, diba? 200,000, sus barya lang yan sa kanila. Yung pera mo, ilin 5 pang college funding, ganyan. No? So, legacy gift siya. What else? Also, save on taxes. So again, taxes kasi pang ano siya, estate tax. No? So, di ba guys, pag ang tao namatay at ang pera niya ay nasa bangko, matatax yun. No? So, kunyari, may pera siya 1 milyon. Para makapag-withdraw siya doon, yung 1 milyon, babawasan muna yan ng 6%. Eh, paano kung hindi lang 1 milyon yung pera niya sa bangko, mas malaki doon? O, magkano yung 6% ng 1 million? Compute natin. 1 million times 6%. O, 60,000 din yun. Eh, paano kung ang pera niya doon ay 5 million? 300,000 yung tax? Sayang. So, tita, gusto mo, para hindi matax yung pera mo dahil nasa bangko at mas malaki pa yung kikitain niya, gusto mo, tita, dahan-dahan, ilipat mo na kay Pro dito, tita, yung pera mo para hindi na siya matax. Kasi sa amin, tita, non-taxable siya. No? So, pag insurance kasi, guys, na ano siya non-taxable, hindi siya i-count as taxes. Sa taxes mo. Yan. So, ito yung mga rason, no, na pwede mong i-position pa rin si True. After mabentahan mo ng one-time investment, ito yung pwedeng positioning mo sa kanila. Yan. Para makapag-offer ka, BUL pa rin. Or to save on taxes, pwedeng PruMill ulit siya. No? Para tuloy-tuloy, no? Hindi siya titigil. Yan. Sige, pag may tanong kayo, you write it down, mamaya ko na sasagutin. Ayan, sige. So far dito ba guys, meron kayong tanong? May tanong ba kayo before ko i-discuss yung details ng CFF? Any question? Wala. Okay. So ito, nakuha ko tong slide na to kay Jo Sardona. Sige. So ito yung details pa ng cash flow fund, yung merong 1% payout. Ito siya. So again, meron siyang peso and dollar denominated siya. Yan. So actually ito, parang nag-work siya as para siyang time deposit, no? Kasi meron siyang regular payout, pero higher than the time deposit. So ayan. So parang in a year, kumikita siya ng 4%. Kasi per annum, ayan. So 1% payout per quarter. Whether peso or dollar yan, same siya. 1% payout per quarter. So in 1 year mo, that's 4%. So normally ang tanong, babe, what if more than 4% yung kinita ng pera ko? 4% pa rin ba yung makukuha ko? No, the answer is no. Kunyari, this year, yung return of investment is nasa 5%. Diba yung 4% pinayout sa'yo? Yung 1% doon, nandun lang siya sa investment. Iikot lang siya sa stock market. So kung ang payout is 5%, yung 4% bibigay sa'yo, yung 1% nandun lang siya ikot sa stock market. So nandun pa rin siya, bibigay pa rin niya. So eto nga, no, ang payout natin hindi siya guaranteed. However, action speak louder than words, no? So for the last 6 years, never tayong pumalya, nagpi-payout pa rin tayo. Yan. So ito yung natin, yung fund manager natin, si Spring Investment. So guys, no, pinakamabilis na paraan kung paano mo iyayabang si Spring Investment ay gamitin mo si Bangko Sentral ng Pilipinas. Very simple.
Tita, kilala mo ba si Bangko Sentral ng Pilipinas? O di ba tita, siya ang nagpiprint ng pera ng Pilipinas at lahat ng mga bangko natin sa kanya nag-iipon. Tita, maniniwala ka ba na si Bangko Sentral ng Pilipinas, ang fund manager niya, ang nag-i-invest ng retirement pay ng employee nila sa Spring Investment? So imagine tita, yung fund manager mo tsaka fund manager ni Bangko Sentral iisa. O di ba tita, panalo. Bigatin yung fund manager mo. No? So gano'n, no? Very simple lang. So ito si cash flow fund. Once coded na kayo, makikita natin to sa Prism ba to guys nakikita? Minsan sinesend siya sa email, no? Yung fund fact sheet. Yan. So, makikita nyo siya. Yung return niya, 1 month, 1 year, 5 years. Yan. Okay. So, ano pa? Ito naman siya ang, yung program na to, nilaunch siya noong 2014. Tapos ang currency niya, unang currency kasi niya US dollar. Yung peso, parang 2019 or 2018 lang siya nilaunch sa Pilipinas. Yan. So, ano pa? Wag na yan. O, eto siya. O, magkano yung initial fee niya? Ano siya? 0.5% for every 1 million investment. So, eto yung initial charge niya. One time lang naman to. So, naglagay ka ng 1 million, ng initial charge niya is 0.5 lang. So, one time lang siya. Tapos, minimal cost of insurance charge deducted monthly from the fund. Ang management fee is 1.95. Yan. So, management fee, dinededuct to, meron siya. Nako, nakalimutan ko na ang management fee. I think annual yata itong management fee na 1.95. So taxes, no, hindi siya kasama sa estate tax. Ano pa? Medical, no, hindi niya kailangan mag-medical kasi guaranteed. Guaranteed issuance siya basta hanggang 70 years old. Kung si tita na yayamanin ay above 70 years old, ang pwede nating gawin, si tita, siya ang policy owner, no? I-insure niya isa sa mga anak, isa sa mga apo. Okay lang yon. Bakit? Kasi siya pa rin naman yung policy owner. Siya pa rin yung may control ng policy. Siya lang ang pwedeng mag-withdraw, siya lang pwedeng mag-top up. So in short, siya lang ang pwedeng gumalaw ng investment kasi siya pa rin yung policy owner. Tapos, ito yung mga withdrawal fees natin. So, kunyari, no? So, etong charges pala na pinapakita ko, guys, para to sa PRUMIL tsaka sa CFF. Yan, PRUMIL and CFF, same ito. Yan. So, meron siyang withdrawal charges, no? So, let's say, for example, on the first year, no, nag-withdraw si client. Ang charge is 5%. 5% ng pera na kunyari, no, naglagay siya ng 5 million, nag-withdraw siya ng 1 million, ang i-charge lang doon na 5% is yung 1 million na withdraw niya. Yung 4%, hindi yun ma-charge. Yung amount lang na withdraw niya. Tapos, declining siya. So, madali siyang tandaan. On the first year, 5%. On the second year, 4%. Third year, 3%. Pagdating ng 5th year, 1%. Pagdating ng 6th year, wala na siyang charge. Wala na siyang charge. Tapos, ang maganda sa kanya, wala siyang holding period. Kasi 'di ba, yung sa time deposit, meron siyang holding period na kunyari, oh, eto, sige, maglalagay ako sa iyo, ano to, 1 year. O, hindi mo siya pwedeng galawin for 1 year. Sa atin, pwede mo siyang galawin. No, meron lang siyang charges. Yan. Ayun na, that's our last slide. So, ayan. So, any question? Ma'am, yung sa CFF, might be magtatanong si client saang company or anong, di ba, may company yun sa US company yata yun na
i-invest natin yung money. Kasi hindi naman siya like other BUL. Tama. Other funds like equity, ganun. So, iba yung CFF natin i-invest. Tama po ba? Ang CFF kasi, wait pa, nakalagay siya dito sa fund fact sheet kung saan niya ini-invest. Nandito Normally siya. ata ma'am sa bonds yan naka-invest eh. Kaya nakakapag-payout ng 4%. Kasi I heard before kay Miss Arlene Herona na parang iyon din yung isang advantage ng CFF kasi ano siya invested yung mga malalaki sa US. Ayan. So actually, ito siya. Dito mo siya makikita sa fund fact sheet, no? So nakalagay siya sa US High Yield Bond Fund, Asian Bond Fund. Meron din siyang equity. Tapos meron din siyang cash. So in short, ano siya, very diversified siya. Nakalagay siya sa bond, meron siyang bond, meron siyang stocks, meron siyang cash. No? So diversified siya. Kaya siya nakakapag-payout. Ito. Yan. Okay. Pero ma'am, Tapos, yung list of companies, wala, no? Parang yan na lang talaga yung papakita namin kay client kung if ever na magtanong. Yes, ito yun. Sige po. okay, ano pa? Ano pa? Question. Yung sinabi mo kanina, ma'am, na without holding time or ano, kung magwi-withdraw ng in the first year, dapat full yung withdrawin kasi hindi man pwedeng, kasi minimum 1 million yung investment eh. So meaning to say, ma'am, kunwari within wala pa siyang, within a year pa lang yung yung money nila, tapos i-withdraw, full na i-withdraw kasi nga naka-minimum, di ba? Tama po ba? I think yes. Oo, tama. Kasi Okay. minimum 1M siya. Yes. Okay. Oo, kasi magbe-below minimum na siya eh. Okay. Ayun lang sa akin. Okay, so may tanong dito si James, kapag na-decline sa PAA or ProMill, pag na-decline sa PAA or elite, pwede pa ba sa ProMill? Ang natatandaan ko dito, pag na-decline na doon, cannot be na. So, Yes po. So, kung feeling mo na made-decline na siya, i-ProMill mo muna. Or pwede rin, borrowed life. Pwede naman, James, kunyari, borrowed life na lang. Siya pa rin yung policy owner. Tapos yung insured, yung asawa o yung anak. Pwede naman yun. Yan. Thank you po. Welcome. Any more question? Ayan. So, kamusta naman yung session natin today? Ma'am, last na. Yes. Tama Yes. tama ba na yung sa CFF na payout na 1% per year, doon siya kinukuha sa fund value ng 1 million, no, ng ProMill? Yes. Alright. Pero ano lang yun, so parang kung 1%, ano siya, 1% ng total na kinita ng fund value, yun ba yung binibigay? Yes. Kung magkano yung laman ng investment portion niya, 1% of that. Okay. Pero may natitira pa rin if ever sa investment portion, pero yung payout lang natin is 1%. Tama ba? Yes. Tama. Okay. Tama. Question pa. So, what do you think of our session today? No, I just want to get a feedback. Josh. Ano po siya, helpful po siya kasi ano yun, no? Yung pwede nga siya na pamasok muna. Lalo na dun sa mga, normally kasi pag meron ng mga nakakausap na client, pag elite agad yung binibigay ko, napapatagal yung transaction namin. Hindi siya yung na-close agad. Kasi nga pag-isipan pa, pinag-aaralan pa nila yung yung magiging pera nila, yung cash flow nila, ganyan. Pero pwede siya na pamasok yung PIA or yung ProMill na one time, 'di ba? Parang ano siya eh. Parang pamasok mo siya, nandoon ka na sa pintuan. Dun sa mga high network. Diba?
Yeah. Ma'am, may question lang pala ako. Ang PIA ba pwede siya sa CFF? Or Hindi. PRUMIL lang ito? Alam ko PRUMIL lang siya. Pwede Promil. po. Pwede Ay, po. Meron po akong Pwede. PIA na CFF. Yes po. Oh, wow. So with Ayun, with pwede. probable so may Pwede payout din pala. sa MJ, may payout din? Yes po, meron po. May minimum yun, madam? Kahit Oh, 100, pwede po. Wow. Oh, okay. Ayan, nalaman na natin. So ano ba? Thanks, Ma'am MJ. So ayun ma'am, yung quarterly payout ni client for yung PRUMIL, didiretso sa bank account niya, tama po ba? Yes. Oo, yun sinabi. Maganda. 'Di ba? Walang Ay. kahirap-hirap. Mapipil nila agad in a quarter na meron. Yes. Clarification pala. Sorry, naka-off yung cam ko. Say PRUMIL 1M, no, after siguro 1 year nagka-earning na say 300,000 halimbawa. So naging 1.3 siya in total yung laman, no. So kung naka-CFF siya, ang payout niya is 1% nung lampas dun sa 1M. Tama ba? Yes po. Yung 1.3 po. Hindi, 1% ng 300 kung Hindi. Magkano ulit? Sabi mo 1M yung investment. So, Oo, ima-minus yes. doon yung 0.5, di ba? So, magiging 900, 995,000, di ba? Tapos, Yes, tatakbo yung 3 months, di ba? For example, pumalo uli siya ng 1 million. No, sa cut off the, di ba, every quarter, di ba? Pag yes. pumalo siya ng 1 million, ang iwa 1% yung 1 million na. Kung magkano na yung nag-end ng quarter, yun yung pipayoutan ng 1%. So meaning ang payout ni client is 10,000 pesos. All right. Kasi ang understanding ko kanina yung difference noong initial na 1M tsaka dun sa naging earnings Hindi niya. po. Yung buo po. Okay. All right. Thank you, Ate MJ. Thank you po. Clarified. Yan. Thank you. Thank you, MJ. Sige. So, kung wala nang tanong, kuha lang ako ng feedback. Sige. I'll ask, Fatty. Feedback, Fatty. What did you learn sa session natin today? So ayun po ma'am, medyo na familiarize sa PRUMIL, though wala pa naman pong prospect. Pero yun nga po, sa mga interest sa quarterly payout. Pero ask ko rin po pala, yung quarterly payout, yung sa CFF po niya, yung napupunta sa bangko, pwede niya po ba hindi kunin yung payout na yan? Hindi, automatic siyang ilalabas. Kaya kung ayaw niya ng Okay. payout, PRUMIL sa kanya. Kung hindi niya kailangan yung pera, PRUMIL yung i-offer mo. Okay po. So yun po, medyo naman po. Helpful siya. And for future use din po. Ayan, thank you. Mag-tap ka na ng mga yayamanin. Yan. How about si Apple? Anong takeaway mo, Apple? Ayan, hello Miss Babe, hello everyone. So ang take-away ko po dito is yung kung kanina maganda i-offer to and paano i-position yung PRUMIL since yung mga yayamanin nating clients or prospects is na sila, may mga existing policy. Yung pinakita niyo po kanina na pag-summarize ng coverage nila from other insurance. Yun po, maganda yung practice na yun. So yun, pwede ko siyang gamitin sa halimbawa, meron po akong napa-oo for a meeting or high net worth na clients. Yan po. Ayan, thank you. Ayan, so at least na